the best pattern ever in servanthood. Di ba? Tingnan nyo po kung gaano ang pusong maglingkod ng Panginoon. Ang sabi nga, siya'y naparito, hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kaya doon lang po tayo sa talata. Ang sabi po, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. Anong purpose? Bakit ang dami naman po di ba? Nag-anyong alipin. Kaya wag niyong isipin na sa manifestation ni Jesus Christ doon sa flesh, basta nagkatawang tao lang siya. Hindi po. Ang sabi po, nag-anyong alipin. Di ba? May message na gusto pong i-impart sa atin. Nanawa, magkaroon po tayo ng ganong klaseng espiritu. Ng ganong klaseng puso. Servant heart. Amen? Puso ng isang lingkod. Hindi po natin po pwedeng itanggi ang katotohanan na iniline up lahat ni Apostol Pablo ito. Kasi sa usapan ng Kristyanismo, sa usapan ng church, sa usapan ng ministry, sa usapan ng buhay natin bilang mga mananampalataya, mga kapatid, itong mga bagay na ito na dakilang halimbawa na makikita natin sa Panginoon, kung hindi po natin ito isasagawa, magkokos at magkikreate ng problema po sa gawain. Tandaan nyo po na ang pinagtungtungan po nito ay yung sinabi po niya, di ba? Fulfill you my joy, that you be like-minded, having the same love, being of one accord and of one mind, let nothing be done through strife or vainglory. Kaya nga sabi ko, pagka ang isang mananampalataya may servant attitude, hindi po ito yung murmurers. Remember? Kasi nung sinabi po niya doon sa verse number 12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Ang sabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasures. And then, verse number 14, do all things without murmurings and disputings. Sa usapang gawain ng Diyos, ang kailangan natin gawa kaysa sa salita. Yes. Diba? Be willing to serve. Because in the pattern of our Lord Jesus Christ, maliwanag po, He came to serve. Diba? Yes, to save. But if you will study the life of our Lord Jesus Christ, He came to serve. And many, many times, tinuruan niya ang mga disciple at ang kanyang ipinupunto ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng servant attitude. Kaya kahit kami mga pastor, hindi dapat parang boss ang dating. Dapat servant. Willing to serve. Diba? So, sana, kung sa, diba, sa SM, alam nyo naman yan pagdating ng ganitong oras, happy to serve. Diba? O sana mga Kristiyano, pag may service, happy to serve. Diba? Dapat enjoyment natin na maglingkod. Sana ano man ang kalagayan mo, magkaroon tayo ng puso ng isang lingkod. Be willing to serve. Sabi ko, yung pong nakita ko kasi si Pastor Donald, simple lang po siya, pero ipino-forward po niya sa akin Yung bang hindi nakikita, hindi po ina-announce mga kapatid, pero makikita nyo po, di ba? Si Pastor John Iglesia, di ba? Ito mga kapatid, kung tutuusin, pastor na siya Pero alam nyo, makikita nyo dito sa gawain natin, kung ano yung makukumpuni niya rito. Tahimik yun. Hindi po nagpapatunog ng kampana yan, mga kapatid. Tahimik lang po yan at hindi po humahanap ng kapalit yan. Bagamat nakabasag ng baso kanina yan dahil sa pag-agaw ng 20 pesos. Diba? Ang ibig ko pong sabihin, yung iba kailangan pag gagawin mo to, may ginawa kami para sa Panginoon Dapat ganito, dapat ganon, dapat ganito. Mga kapatid, pag ikaw naglingkod, wala kang hinahanap na kapalit. Because it is your heart. Yun po yun mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, blessing na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na servant attitude. Ang idea po nito,
Ha? Hindi nyo po pwedeng sabing may servant attitude na gagawa tapos magrereklamo. 'Di ba? Hindi servant attitude yun. Ang servant attitude, sige lang, pagawin mo lang ng pagawin yan. Willing po yan. Bakit? Servant eh. Marami pa po tayong po pwedeng matutunan sa napakatinding pattern na ipinakita po ng ating Panginoon. Pero dito po sa ating pong text, doon muna po tayo. The best pattern ever. Sino po ang ating Panginoong Jesucristo? Una po, mga kapatid, sa usapan po ng selflessness. Pangalawa, sa usapan po ng sacrifice. 'Di ba? Pangatlo po, sa usapan ng submission. Nagawa po niya. Kaya kita nyo, may mga doktrina po na mas maliit na Diyos daw po si Jesus Christ. Kasi nga parang subject siya doon sa Father, di ba? Hindi po dapat doctrine o hindi dapat question of His deity yan eh. O kaya yung kanyang kalagayan eh. Hindi po eh. Dapat nga ang nakita natin doon yung pong matinding pagpapasakop, yung example na po pwede nating matutunan na siya nga Diyos eh. Okay lang eh. Na ibinaba niya yung sarili niya eh. Tayo, di naman tayo Diyos. Patang hirap bumaba ng sarili po natin. Diba? Ba't ang hirap nating magpasakop? Dapat mas lalo po tayong magpasakop sapagkat hindi naman tayo katulad po ng Panginoon kung tutuusin. And then, servanthood. Servanthood.